balita ng gayong kasawian ay dumating sa bayan, kinahabagan ng ilan at nagkibit-balikat na lamang ang iba. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at ang sino may walang masisi. Ni hindi man namili ang tenyente ng Guardia Sibil, tumanggap siya ng utos na samsamin ang lahat ng armas at siya'y tumupad sa kanyang katungkulan. Inuusig niya ang mga tulisan kailanmat magagawa ang gayon. At nang bihagin si Cabezang Tales ay nilakad niya agad ang pag-uusig. At iniuwi niyang baliti sa bayan ang 5 o 6 na taong bukid na kanyang pinaghihinalaan. At kung hindi napasipot si Cabezang Tales ay sapagkat wala sa bulsa ni sa balat ng mga hinuli na pinakaigihan sa palo. Balikat ang tagapangasiwa ng hasyenda. Wala siyang pakialam sa bagay na iyon, gagagawa ng tulisan, at siya'y tumutupad lamang sa kanyang katungkulan. Tunay ngang kung hindi siya nagsumbong, ay hindi marahil sinamsam ang mga armas at hindi marahil nabihag si Cabezang Tales. Ngunit siya, si Padre Clemente, ay kailangang mag-ingat at ang Tales na iyon ay may isang tingin tila naghahanap ng bahaging patatamaan sa kanyang katawan. Ang pagsasanggal lang sa sarili ay katwiran. Kung may tulisan man ay hindi niya kasalanan. Hindi niya katungkulan ng umusig, katungkulan yon ng Guardia Sibil. Kung si Cabezang Tales ay namalagi sa kanyang tahanan at hindi nag-ikot sa kanyang mga lupain, ay hindi sana nabihag. Iyon ay isang parusa ng langit sa lahat ng mga lumalaban sa mga utos ng kanyang korporasyon. Laban ni Hermana Penchang, ang matandang relihiyosang pinaglilingkuran ni Huli ang nangyari. Bumigkas ng 2 o 3 susmaryosep, nag-atanda at nagsabing, kung kaya tayo pinagdadalhan ng Diyos ng ganyang parusa, sa kadalasan ay dahil sa tayo makasalanan, o kaya'y mayroon tayong mga kamag-anak na makasalanan na dapat sanang nating turuan ng kabaitan, ngunit hindi natin ginawa. Sa pagsasabi ng kamag-anak na makasalanan, ay si Huli ang itinutukoy. Sa ganang salili ng matanda, ay lubhang makasalanan si Huli. Sukat ba naman ng isang dalagang maaari ng mag-asawa ay hindi ba marunong magdasal? Jesus, anong laking pagkakasala! Dapat malamang bigkasin ng tunggak na iyon ang Diyos de Salve Maria nang hindi humihinto sa Escontigos. At ang Santa Maria ay walang patlang sa pekadores, na gaya ng ginawa ng sino mang mabuting Kristiyano na may takot sa Diyos. Sus Mariosep, di nakaalam ng Oremus Gratiam at ang sinabi Mentibus at hindi Mengibus. Ang sino mang makakarinig sa kanya ay mag-aakalang ang sinabi, sumad sa ibus, Sus Mariosep, at nag-aantandang parang di mapalagay, at nagpapasalamat sa Diyos na binayagang mahuli ang ama, upang maalis sa pagkakasala ang anak, at matuto ng kabaitan, na alinsulod sa sabi ng kura, ay dapat taglayin ng bawat babaeng Kristiyano. At dahil dito'y kanyang pinipigil, hindi pinadadalaw sa nayon upang kailanganin ang nuno. Kailangan ni Huling na mag-aral ng dasal, basahin ang munting aklat na ipinakalat ng mga praile at gumawa hanggang sa mabayaran ng 250 piso. Nang malaman pumunta si Basilio sa Maynila upang kunin ang salaping naiipon, at nang matubo si Huli sa bahay na pinaglilingkuran, ay inakala ng babae na ang dalagay masasawi na, at pakikiharapan ng dyablo na mag-aanyong kagaya ni Basilio. Kahit na nakaiinip, ay lubhang makatwiran yung munting aklat na ibinigay sa kanya ng kura. Ang mga binatang pumupunta sa Maynila upang pag-aral ay nangaliligaw at naliligaw pa sa iba. At sa pag-aakalang iniligtas niya si Huli, ay inutusan nitong basahin pa ulit-ulit ang aklat ni Tandang Basyo Makunat sa pinapaparoon sa bahay pari upang makapagkita sa kura.
na kagaya ng babaeng pinakapuri ng prailing Kumatha. Samantala na may nagsasaya ang mga praile, nanalo na sila sa usapin at sinamantala ang pagkakabihag kay Kabesang Tales upang ibigay sa humingi ng mga lupain iyon, na walang munting mang karangalan ni walang kahiya-hiya. Nang dumating ang dating may-ari at nalaman ang mga nangyari, nang makitang inaari ng iba ang kanyang mga lupain, yung mga lupaing naging sanhi ng kamatayan ng kanyang asawa't anak. Nang matagpo ang pipi ang kanyang ama, ang kanyang anak ay naglilingkod na parang alila at tumatanggap pa ng isang utos na bigay ng tinyente sa nayon upang alisin ang mga laman ng bahay at iwan ito sa loob ng 3 araw, ay umupo si Kabesang Tales sa piling ng kanyang ama at hindi man halos nagsalita sa buong maghapon.